budget-friendly na recipe pero hindi tayo magsasakripisyo sa lasa. Alam nyo ba na ang murang dilatang sardinas ay pwedeng gawing pang mayaman na pasta dish? Yes, tama ang narinig mo. Para ito sa mga busy na tao, sa mga nagmamadali at budget-friendly pa ito. Kaya kung gusto mo rin matutunan itong recipe na to, halika, luto tayo, tara. Una nga, nagpakulo ako ng tubig. Kulong-kulo na yan, naglagay ako ng asin. Yung asin natin dapat yung parang salt water yung alat niya at meron ako ng pasta at nilubog ko lang yan at lulutuin lang yan according sa packaging instruction. So pagka na-reach na ninyo yung kung anong nakalagay sa packaging instruction, nag-reserve ako ng pasta water dahil gagamitin din natin yan maya-maya. At ito na nga, naglagay ako ng butter sa kawali ng mantika. I-melt muna natin yung ating butter at kapag nag-melt na, magigisa na tayo ng garlic. Yung ating bawang ay dinikdik ko lang yan. Mas maraming bawang, mas masarap. Pero ako ay kinulang, kaya yan na lang ang nailagay ko. At kapag lumabas na yung aroma ng ating garlic, ay ininix na natin yung ating chop na onion. At igigisa-gisa lang natin yan hanggang sa mag-translucent. At kapag okay na, ininix na natin yung ating kamatis. So, ang ating kamatis ay lulutuin na naman natin yan hanggang sa ito ay naging medyo nag-caramelize na at magsisim tayo ng salt and ng black pepper. Kayo ba kapag nagigisa kayo, nagsisisim ba tayo ng salt at black pepper? Kasi ako yan lagi ang ginagawa ko. Kasi by layer, mas nagbibigay siya ng sarap sa ating panggisa. At ininix na natin yung ating sardinas. Isang pirasong sardinas lang yan at kalahating kilong pasta yung aking ginawa. Pero pwede niyong bawasan. Pero sa akin, sa amin, masarap yan. Sarap na sarap kami yan. At igisa-gisa lang natin yan, halo-haloin lang natin yan. At yung lata, nilagyan ko rin ng tubig galing sa pasta water at nilagyan ko na siya para mas medyo saucy yung ating pasta. At ayan nga, dinurog-durog ko lang yung ating sardinas. Pero pwede rin magtira kayo ng buo dyan para pang toppings. Pero ako, okay na yan, pinagsabay-sabay ko na. At nakalimutan ko, sa huli ko na nailagay, pero dapat habang nagigisa, pwede na tayo maglagay dyan ng mushroom. At sa part na yan, naglagay ako ng black pepper at ng seasoning granules, pampalasa. Pero kung ayaw nyo, pwede namang wala. At tagad ako ng asin. To taste lang yung ating asin dyan. Bahala na kayo magtansya-tansya. At niluto-luto ko lang yan, hinalo-halo ko lang. At ito nga sinasabi ko, nakalimutan ko yung mushroom. Pero pwede rin sa paggisa yan, pwede nang isabay yan. Kaya nahuli na yung ating mushroom. So ayan, ginisa-gisa ko lang yan. At naglagay ako ng konting tomato sauce. Pero pwede rin wala ng tomato sauce. Naglagay lang ako kasi meron akong natira sa ref. Kaya nilagyan ko na. So, ayan, hinahalo-halo ko ulit yan hanggang sa maluto yung ating tomato sauce. At nag-grate na ako dyan ng cheese. Ordinary cheese lang yung ginamit ko, yung pasteurized cheese lang. Pwede rin kayong gumamit dyan ng Parmesan cheese. So, ayan, at ihalo-halo ulit natin yan. At kapag nahalo-halo na natin at okay na, pag natikman at okay na yung lasa, ay pwede na nating ilagay yung ating mga pasta. Pero nilagyan ko pa pala dyan ng konting water kasi gusto ko yung medyo saucy siya, yung hindi siya dry pagka kinain na siya. At niluto-luto ko pa ulit yan, hinalo-halo ko pa ulit. At kapag okay na nga, ilalagay na natin yung ating mga pasta. So paglagay ng pasta, hahalo-haloin natin ulit yan para ma-incorporate yung ating mga sardines na ginisa. So katulad yan, hinalo-halo ko lang yan, pinaikot-ikot ko lang yan para lahat ng part ng ating mga pasta ay malagyan ng sauce. So 'di ba, ang sarap, ang dali lang. So ilang minutes lang, meron ka na ng isang masarap na pasta recipe. Pwede na rin kayo dyan maglagay ng chopped na parsley. At sa pag-serve niyan, pwede rin kayo maglagay ng Parmesan cheese or ng grated cheese pa rin. Kayo ba nakagawa na kayo ng ganitong klaseng pasta sardines? At kung nakagawa na kayo, comment nyo na dyan sa baba para malaman ko rin kung parehas tayo ng procedure sa paggagawa. At kung masarap nga, di ba? Ang bilis lang. So sa ilang minutes lang, meron na tayo ng pasta sardine. At ayan nga, hinahalo-halo ko lang na mabuti yan para lahat ng part ay balagyan ng ating sauce. At isang ilang minutes lang, meron na tayo ng pasta sardine. At kung nanonood ka pa rin ngayon sa video ko na to, mag-comment ka na lang dyan sa baba kung saan ka nanonood para mapasalamatan at ma-shoutout kita at malaman ko na rin saang lugar umabot yung aking video na to. At maraming salamat sa inyong panonood at sana magkita-kita pa tayo sa aking mga next video. So hanggang dito na lang tayo at itry nyo na rin ito sa inyong mga bahay dahil napakasarap nito. So bye!